guys na Museum of Islam. So, ganda po. Hanap ako kung saan ako kakapag-rest. Okay, 11:11 a.m. and let's start our day. Our first day here in Samarkand. Ito niya guys, sa labas. Physically, mapapansin nyo, ganyan siya sila sa labas guys. Ayan, tas door na lang, ganyan. And simple lang sa labas talaga yung makikita nyo. Pero nasa loob pala talaga yung design and itsura ng mga bahay. Kung i-judge nyo sa labas, hindi nyo malalaman maganda yung loob guys kasi napaka-bare sa labas. Yung name pala ng aming guest house ay Furkat. Located siya dito sa Muluk Khandam Street 105. Ano pa ikita sa inyo kahapon guys na sobrang nagmamadali na kasi kami. So ito yung room namin. Good for 2 packs. And yeah, kompleto naman. Hindi ko nakita kanina yung blower. So ayan, bed, cabinet, daming chair, may aircon, may ref, and all. Tapos, toilet naman nila. Eto guys. Hindi siya ganun ka-flashy, ka-bongga. Sakto lang yung room namin dito sa Samarkand. Mura lang din naman siyang nakuha guys. Price niya is nasa 5,000 pesos. Good for 3 nights. Yes, 3 nights yung binook ko para makapag-check-in kami. And, honestly guys, hindi siya talaga flashy. Like, mafe-feel mo old yung guest house. Pero functional naman, malinis naman, well-maintained naman, pero ma-feel mo talaga yung pagka-old niya. Okay din naman yung may-ari kasi napaka-hands-on niya. And yeah, nabook ko siya sa Agoda guys. So, kung okay sa inyo ganitong guest house guys, yan, i-book niyo siya. Kasi sa amin okay naman siya so far. Though, syempre maganda yung hotel namin or napagstayan namin sa Kazakhstan and Kyrgyzstan. Dito lang, medyo nanibago din kami. So, sobrang dami namin culture shock kahapon. And siguro dahil yan sa pagod din. Kaya ayan, hindi na namin ma-process lahat-lahat ng transition sa weather, sa people, sa money, and all. Kaya medyo talaga kahapon, hindi ako nakapag-vlog ng maayos. So, napapansin niyo ako lang mag-isa kasi si Ivan, sabi ko, magpahinga ka muna. Ayan, 3 p.m. na tayo magkita, 11 a.m. Ayan. So, pinagpahinga ko siya kasi siya talaga yung may buhat ng luggage namin, guys. Grabe. From first floor to third floor, siya nagbuhat. Also sa train. Ako na muna mag-explore and malapit lang din naman yung pupuntahan natin today. So tara guys, puntahan natin. Ayan, traffic. Kasi ganito guys, oh. Mga iskinita nila. Kasi yan yung iskinita namin. Ayan. So malapit siya sa Sun Hill Hotel and Resto. And alam nyo ba, kita nyo yan, alam nyo, yan na yung Bibi Kanim Mosque and Mausoleum of Bibi Kanim. Sobrang lapit lang guys. Yan. Lapit, di ba? Kitang-kita na dito, oh. Pero hindi mo na yan yung pupuntahan ko. Pupunta muna ako sa mas malayo, which is yung Gur Amir Mausoleum, guys. 1 kilometer away from here. Kasi mamaya magkikita kami ni Ivan. So, yes, daanan ko muna yun. Lalayo. Tapos palapit ng palapit ako. Maglalakad. Mag-Yandex ako kasi kung lalakarin ko, 20 minutes. Ang init pa naman. So mag-ano na lang ako. Tawag dito, mag-Yandex na lang ako. Yandex na ako going to Gur Amir Mausoleum, which is like 17,000 som yung babayaran, guys. Yan, malapit lang din naman siya. So, wala pa ito tanggap. And tara, guys. Nakapag-book na ako, guys. Grabe ang mura ng pamasahe, guys. 17,000 som. Mga nasa less than 100 pesos lang yung babayaran ko. Ang init guys, kung gaano kalamig sa Kyrgyzstan. Ngayon naman, ang init dito sa Uzbekistan, iba yung init dito. Okay guys, we are here. And let's go sightseeing muna tayo guys while on our way. We are here at Gur Amir Mausoleum. Ganda guys.
Our first spot here in Samarkand. Ito pala yung entrance, guys. Iba kasi yung binabaan ng Yandex. So, ayan. And right now, may construction na nagaganap. Ganda. Sa labas pa lang to, guys. Papasok tayo. Tignan natin yung loob. Wala yung main landmarks of Samarkand, guys. Oh, ayan, Silk Road Samarkand Touristic Center. So, naka-number na siya. So, ngayon, andito tayo sa Gur Emir Mausoleum, which is mosque, tapos mausoleum, guys. Ayan. And sobrang dami pa pala dito, guys. Mga 37 spots ang meron dito sa Samarkand. Yung touristic map of Samarkand naman, guys. Oh. Diba? Sobrang dami. Ayan. Nandito tayo ngayon na area. So, naka-number siya, which is malalapit lang din naman. Ayan. So, planuhin nyo na lang maigi yung itinerary nyo. Naman ako, guys. Ang init talaga. Imagine, April, ganito kainit. May na pala ngayon, May 5, ganito na kainit. So, kung pupunta kayo dito ng mga June, July, mas mainit ang Uzbekistan. Kasi right now, yung temperature na is umaabot ng 30 plus degrees. Bibili tayo ng ticket. So, pumipila sila dito. Yan. Yung ang admission, guys, para makapasok sa loob. 75,000 som yung admission. Yan. Again, guys, 75 som yung bayad sa pagpasok sa Gur Amir Mausoleum. Tapos, yung toilet nila may bayad 3,000 som. Eto, papasok na tayo, guys. Let's go. Andito na ako sa loob, guys. Ayan. Pasok muna tayo. Tsaka na tayo mag-picture sa labas, guys. Sobrang ganda talaga ng details. Pero gusto ko makita yung loob. Kung gano'ng kaganda yung labas, guys. Ganon din kaganda yung loob. Ayan. Grabe, ang ganda. Amazing. Yung admission, and chine-check yung QR code dyan. Tapos, papasok na tayo dito. Inside. Ano pala to, guys? Base and column fragment from the Koksaroy Palace. 14th to 15th century pa to. This one is double leaf door with carved ornamentation of Amir Timur's mausoleum. Oh, okay. Ayan. Ano yung miracle of Timur's history? Mausoleum, guys. Interesting is this. Here, guys. Ayan, maglalakad tayo, guys, going to Registan Square, which is like almost 1 kilometer. Ayan, buti na lang may mga ganito park, which is malamig siyang lakaran, guys. Alam nyo, isang spot pa lang, ang tagal ko dun.
siguro mga 1 hour and a half, ganon yung time na na-spend ko. And hindi na ako nagsalita-salita doon guys kasi pipicture ako, video. So, pang ganda ng lugar. Ayan yung mahirap pag ako lang. Wala si Ivan. Kasi pag si Ivan guys, grabe, ang dami kong picture and videos kasi pinipicturean niya ako, pinipidyohan. Eh ngayon, ako lang mag-isa, so ayan. Solo tayo. Kari na lang natin guys. Going to our next destination. Ganda naman ng park nila guys dito. Yan o. Ayan guys, ito pala yung Amir Park. Malapit lang siya sa pinuntahan natin. Dito na ako dumaan guys para makita naman natin yung ganda ng kanilang park. Actually, tingnan nyo ang linis ng park nila guys. And ang tahimik. Ayan, ang sarap tumambay. Mahangin pa. Tingnan nyo yung dinadalat ko. Diyan ako galing guys. Impression dito sa Summer Camp. Kagabi kasi guys, nadaanan namin yung galing kami sa train station. Alam nyo ba, napaka-vibrant, napakaliwanag nyo paggabi. Tapos, nung dumating naman kami dito sa area na to guys, I think Old City ganun, itong Samarkand na part na dito guys, is napaka-ancient yung vibes, old vibes yung dating niya dito guys, as in. So, mixture pala tong Samarkand. Sa akala ko talaga, nag-search ako ng Samarkand, ganito lang yung Samarkand, hindi. Meron palang mga tataas na building. Just like that dito na area. Ang vibes naman is mala Old City. Siyempre, pinili naman tong area na to guys. Kasi, tingnan nyo, nalalakad na lang lahat. Yung mga Samarkand tourist spots, pwede nyo na lang lakarin. Yan pala ng Samarkand guys. Ayan, kulang pala yung 2 days dito. Sana nag-extend kami. Kaso lang, ano na talaga, grabe na talaga yung tagal naman dito sa Central Asia, guys. How I wish na mag 1 week kami dito sa Uzbekistan. Kaso 5 days lang eh. Sayang, 'di ba? Pero at least I'm so happy na na-explore natin ang area na ito. Dito sa Uzbekistan. Ganda dito, guys, oh. Ang linis, guys. Pero ang init. Grabe, ang labig kahapon sa Kyrgyzstan. Tapos nang nandito tayo, biglang talagang ang init. Grabe guys. Nagugutom na at nauuhaw. Ito may coffee oh. Oh, 10,000. So, kumain. Here at Bellissimo Pizza. Nag-order na ako guys. Time check 2:22 na. Bilis ng oras. So, ayun, nag-order na ako for lunch kasi nagugutom na ako. Tsaka ang init sa labas, medyo pagod at nakakalakad dahil sa init. As in, nakakadrain yung init. So, I decided kumain na lang muna. And then, tawid lang na to guys ay Rajasthan na. So, sobrang lapit lang guys. Kaya, ayan, kakain muna tayo. Yung babaan guys, paano makatapid sa kabila. So, ayan, accessible na lang. And maghahanap ako ng flying dress kasi gusto ko experience yung flying dress dito sa Uzbekistan. Guys, chill lang tayo dito sa Uzbekistan, guys. If may mga spots akong ma-miss, I'm so sorry. Kasi, limited lang time naman dito sa Uzbekistan. Ang lawak pala niya. Ang dami palang pwedeng gawin and spots na dapat bisitahin. So, I'm just going to visit yung mga spots na gusto ko. And may pakita ko sa inyo bakit gusto ko yung mga spots na yon. Sure, madami akong mamimiss na spot dito. Pero gusto ko lang i-take it slow yung aming travel dito since last leg na namin to sa Central Asia series namin. And alam nyo, sobrang pagod na talaga kami guys. As in, grabe yung pagod namin. Ako medyo inspired pa akong gumala pa kasi gusto talagang makita yung Uzbekistan bilang nasa bucket list ko talaga siya. Si Ivan, hindi na niya kaya. Tapos mainit pa. Sabi ko sa kanya, mamaya na lang siyang mga 4 or 5 lumabas. Kasi ayaw niyang mainit guys eh. Ako, ayaw ko din, pero wala akong choice. Kasi, ayun, sayang yung time and moment. Kaya, ayan, ikot-ikot na lang. And alam niyo ba, fantasy ko guys na mag-travel na solo. Hindi ko yung magagawa kasi di ba married na ako eh hindi din naman ako mag-enjoy kung hindi ko kasama si Ivan. Pero kung mga ganito na halimbawa may spots akong pupuntahan tas siya hindi okay lang kasi malapit lang naman guys eh. Alam niyo ang sobrang lapit mga 1 kilometer hotel na namin guys. Less than 1 kilometer na hotel na namin siguro eh. Kaya ganyan kalapit. Tsaka tinatrack niya ako sa map. Na ngayon in order ko guys. I think chicken to. Tapos Fanta and this one. Hindi ko pa alam kung ano to guys eh.
Yan, so kain tayo. Walang lahat ay nasa 219 pesos, guys. Meal na siya. Meron din silang pizza, kasi lang laki ng pizza nila, guys, eh. Parang hindi ko yun mauubos. Kaya to. Pizza? Pizza roll? Kaya para matagal yun sa akin kasi freshly made talaga siya, guys. Cheese, mozzarella, tapos tomato. Sarap daw. Chicken. Sarap. Guys, tapos na ako kumain and yeah, tumatawid na ako. Sa kabila, tawiran nila, guys. Ayan na, nakatawid na as. Guys, another park na naman, guys. Grabe, ano yung park nila, guys, ha? Hindi basta-basta. As in, malinis. And tinatambayan talaga ng mga locals. So, sarap maglakad-lakad. Tayo galing sa tapat, guys. And by the way, yan yung Labigor. So, kakain tayo dyan, guys, kasi one of the spot na kainan daw yung Labigor. Yan, guys, oh. Yung vlog kasi na nakikita ako, guys, winter. So, ibang-iba pala siya pag ganitong season. Saan na ba tayo? Yan. Siguro nung April, malamig-lamig pa dito sa Uzbekistan. Mas masarap pang gumala. Mas maganda kasi talagang gumala pag malamig, guys, eh. Ako ngayon ng mapagrerentahan ng Uzbekistan Princess. Yung flying dress, guys. Go ko yun. Oh, ang ganda. Tingnan nyo yung details. Grabe. Oh. Grabe, ang ganda. Ayan. Tayo mamaya dyan, guys. Later na. Kasi may entrance. So, para isang ticket lang yung babayaran natin. Pasok tayo yan later na lang. Hanap ako kung saan ako kakapag-rent. May nakita ako dun, guys. Pero, feel ko mahal yun kasi mukha na siya, guys, eh. Yan na, guys. Rajasthan. Tayo, guys, sa National Studio UZ. Good? Ça Ouais. C'est grand des Mas okay daw yung color blue, guys. Tingnan nyo. Blue color inside. That's very good. What's your name? My name Zila. Gila. Yes, My Gila. My name Zila. She's my friend from Vietnam. Philippines. Philippines. Yeah. Yeah, Philippines. I come Philippines after 1 year. Waiting me Philippines. Really? Yes. Oh. I take your number. Maybe we'll see Okay. you. You show me in Philippines. Where- Touristic zone. Which place you living? I'm in Mindanao, the southern part. I think you're If living you- in Dubai. No. I came straight from Philippines and then Ah, can you take your? Ayan. Yes, too much Filipino come to take photo shoot. Too Oh. much people come. Everyone like it photo shoot. Yeah. TikTok. TikTok. Yes. Oh, I take photo. We love taking photo. Yes. Especially this kind. It's not It's even for my shop. It's not expensive. Oh. It's good price. Everywhere $100. Oh. Yes. Everywhere. And Yeah. I saw you. See, good.
Good, you going Bibi Khaled. See, look yourself. Wow, this You is come nice. some princess. Oh yeah, You come Uzbek princess. Uzbek now. princess. Yes. Wait. She's going to take photo and video. you will see after finish all. All photo guys, I will upload on my TikTok and my YouTube. Yes. Ah, Special Jila shop. thank you, Jilla. You are welcome. So excited. Ngayon nyo guys, mabilis lang palang bihisan. Haba lang talaga yung dress. Kasali na yung headdress and accessories guys. Ayan. Pasok na tayo guys. Sa Rajasthan Square. Ayan. Okay. We start na. Nakakapagod pala mag-pictorial guys. Anyway, nakakahiya. Nagtitinginan sila. Meron namang nagaganito pero hindi talaga madami guys. Like, ganitong oras, huwag kayong magganito. Ang daming tao na nakatingin. Nakakahiya. Ayan. Sila yung kasama ko guys. Sila yung nag-take ng photos ko. Ganda kasi mataas. Pero, guys, yung nabayad ko dito guys, all in all, kasali na yung admission, photographer, and then etong rental ng dress, it's around 600 som or 3,000 pesos. Ayan. So, alam nyo, mura na siya guys. Kasi, nagre-research ako, diba, usually 5,000 pesos. Eh, yung sa kanila na binigay sa akin is around 600 som lang or 3,000 pesos. Ayan. Kasali na dito yung video, also pictures, and eto na nga, suot ko. 'Di ba? Yan. And honestly, nahihirapan ako maghanap ng rental kasi walang gaanong nagpo-post kung saan pupunta. So, I hope if pupunta kayo dito, I hope this video will help you also guys. Kung gusto niyo ma-experience ng ganito. Kasi 'di ba, once in a lifetime, and sobrang nakakahiya. Pero sobrang ganda niya sa video and sa picture guys, as in ang ganda niya. Nandito pa natin ginawa sa may Rajasthan guys. Sobrang ganda, as in ang ganda ng lugar na ito. Tingnan niyo. Guys, so try na din natin magsuot ng ganitong damit, guys. Jilla! Yes. Hi for everyone. Thank you. Thank you. You are welcome. You like it everything? Yeah, it's so Good. good. And Jilla is so good. Come, my country. Come to Jilla. Photo shoot. Oh, yeah. Cute. We have all dress, national dress. We have all fashion, everything. Accessories. Accessories. Service number one. Yan guys, we're done. Ang ganda ng videos and pictures. Satisfied naman ako. And as in, while planning for my Central Asia, lagi ko talagang sinasabi sa sarili ko na itatry ko yun. So guys, babalik tayo dyan. Kasi we still have tomorrow. Babalik tayo sa Rajasthan. Pa pala yung Bibi Kanim. Kasi diba, yun yung pupuntahan muna. Sana. Eh, nakita ko si Jilla. Sabi ko, sige na nga, ngayon na lang gagawin. Ganon. Tapos, CEO Bazaar pa pala. Samarkand,
Cultural Capital of Islamic World. Ito mag-stroll dito kasi connect na lang lahat. And ang daming mga ganitong pathway dito sa Samarkand guys na pwedeng yung lakaran. Especially this one, no. Daming mga cafes, kainan. And hindi siya ganun ka-init kasi may mga trees din siya. 100K pala yung parang shawl. Shawl ba? Check ko sa CEO Bazaar kung ganun din ba yung price. Pero dito kasi 99,000 som. Mga sa 500 pesos yung isang ganun. Tingnan ko bukas. Quieter side of Samarkand. Pero connect lang to guys eh. Nadaanan if you're going to Bibi Kanim. Sabi ko sa inyo guys, oh. Rough yung tela niya. Ayan na. Ang lapit. Sa labas lang ng Bibi Kanim. May mga shops, restaurants na sobrang lapit lang din niya sa CEO Bazaar guys. Kitang-kita na dito. Galing. Ito yung paligid niya. Yan. Yung after this trip guys, gusto tuloy mag-Turkey. Turkey, Georgia, Armenia, mga ganon. So, ayan na guys, oh. Eto na ang Bibi Kanim Mosque. Tingnan siya guys, oh. Papansin nyo, hindi siya ganon ka-flashy compared sa previous na puntahan natin. Ayan, may mga bitak-bitak, sira. Dahil yan guys, hindi siya na-restored after earthquake dito sa Samarkand. Nakikita natin sa labas guys, partly rebuilt lang to. So hindi pa talaga siya fully restored itong Bibi Kanim. So itong Bibi Kanim guys ay pinagawa daw ni Tamerlane para sa kanyang wife na si Bibi Kanim. Kaya siya tinawag na Bibi Kanim Mosque. Kasi daw, ano to siya guys eh, malaki, grandest mosque sana. Kaso lang, hindi talaga siya na-maintain. And ito daw Samarkand is earthquake prone, kaya madami siyang pinagdaanan. Kaya ito na lang yung natira guys. Partly rebuilt. So inayos naman, pero hindi pa talaga siya buo. Still amazing guys. Ang daming tao dito. And what's good guys, kasi tatabi lang ang CEO Bazaar na. Ayan na yung CEO Bazaar guys. So dyan na. So dito muna ako umuupo guys. Napagod ako kakalakad from Rajasthan going here. Pero alam nyo, along the way, ang daming shops and cafes guys. Ang sarap tumambay dun. As in, ako'y nasasayangan sa mosque na ito guys. Tingnan nyo, ang ganda oh. Sayang, di ba? So ito pala yung entrance ng Bibi Kanim Mosque. Pasok tayo guys. May bayad ba? Bayad. Kaya hindi na ako papasok. Parang wala, libre. Meron. 8,000 som yung entry. Sa tayo pumasok guys. 75. Mga siguro 200 pesos, mga ganun. 500, 300 pesos. Mahal pala ng mga admission nila dito, no? Doon din kasi sa Rajasthan. Yung sa akin na ba, dahil nag-photo session ako, 200 som. Tapos, doon naman sa Gur-e-Amir, ang nabayad ko is ganun pa rin, 75,000 som. Dito din sa Bibi Kanim guys, meron. So, hindi na ako papasok guys. And alam nyo, CEO Bazaar na doon. No? So, pupunta natin yung CEO Bazaar. Guys, dyan lang yung Bibi Kanim Mosque. Tapos sa tapat lang niya, makikita niyo naman ang ruins of Bibi Kanim Women's Madrasa guys. Ayan o. Walang ganang tao compared doon sa kabila. Pero dito kasi guys, mga ruins na talaga siya. Ayan, buo pa naman yan siya guys. Pero sa paligid niya, dyan, medyo ruins na yung dating niya. Ayan. So doon talaga, pinaka-main, kasi doon talaga madaming tao guys. So, yan yung Bibi Kanim Mosque.
malapit lang yan sa amin. So, babalikan ko yan tomorrow. Unahin ko muna yung Shohizinda. Ayan, maganda kasi dun yung sunset, guys. 5:46, yung sunset 7:30. So, maabutan pa natin. Ito, ang ganda. Sabi ko sa inyo, hindi ako papasok. Kailangan ko pala ng ng parang shawl. Ganito, guys. Oh. Gusto ko sa manipis lang. Ay, makapal to. Ay, ang lambot. Pero mainit yan now. Bala niya, guys. Laki. Explore dito ulit, guys. Nakasama si Ivan kasi favorite niya mga ganito, diba? Ayan. Ganda. Pabalik tayo dito, guys. Cute. Pang baby. Guys, lumabas na naman siya. Gusto ko talaga yun. Hanap mo lang ako. Hindi pa right now ang time to buy. Charot. Lang. Ang saya paghapon na. Ah. Yan na oh. Ganda. Guys oh. Pero wahaw na ako. Bili mo natin ng nainom. Highway na pala to, guys oh. Yung BB Kanimos. Tapos, Siyub Bazaar, Siyub Market. Ayan. Tapos, tawid lang guys. Ito naman. Nakita ko lang siya. Actually, nakita ko lang talaga siya. So, daanan na natin guys. So, kasi ang ganda niya tingnan. Hindi tayo papasok guys. But yeah, again. This is Hazrat Kir's Mosque. Ayan. So, this one is an active place of prayer dito sa Samarkand. Ito pala guys ay the oldest mosque here in Central Asia. Itong Hazrat Kir's Mosque. And alam nyo ba guys na dito din ang mausoleum of Islam Karimov, the first president of Uzbekistan. So dito lang ako sa labas, hindi na ako papasok. Wala yung Shakhizinda Ensemble guys. Oh. Nasa tapat ako, inaantay ko si Ivan. Pero mukhang malapit siya sa Siyub Bazaar. So babalikan ko na naman siya sa Siyub Bazaar. Gusto pumasok dyan guys. Pero siya, sige, tomorrow na lang. Kasi ang daming spot natin napuntahan for today. Anuhin ko si Ivan muna. Puntahan ko siya sa Siyub Bazaar kasi doon siya malapit. Ayan. Shakhizinda Ensemble. Babalikan ko talaga to guys. Kasi ngayon, take it slow lang tayo sa Samarkand. Sobrang dami nating napuntahan as in. Ngayon, nararamdaman ko na yung pagod, sakit sa paa. So, ganda pag natamaan na ng sunset. Ganda. Kana lang natin to guys. Ayan, lakad muna ako. Going to Siyub Bazaar. Bon is here! Fully recharged. Ayan guys. Lakad ulit. Grabe. Fully recharged na siya. Ako naman ang low bat na ako guys. Pagod na ako. At Rajasthan guys. And ayan, sunset. Iba yung view niya dito guys pag sunset, especially pag iilaw na yan. Kasi parang 8 PM ata mag-start guys 7:40 na kasi. Yan. Way to end our tour today guys. Tapos kain tayo ng masarap after this one kasi deserve natin. Ang ganda. Ang dami ring tao actually. Nag-aantay talaga sila na parang may illumination kasi dito sa Rajasthan Square. Shark Restaurant and dito kami magdi-dinner. So yung in-order ko ay lagman. Mabango. Parang tomato sauce yung amoy ng lagman pala. Niya guys, oh. Yung amoy niya guys, parang tomato sauce. Madami siyang tomato. Kain tayo guys. Tikman natin yung sabaw. Masarap yung sabaw. Medyo oily lang pero masarap yung sabaw. Para siyang menudo, caldereta,
yung lasa ng sabaw. Masarap. Tikman natin yung noodles, guys. Hindi din siya maanghang. Sakto lang yung noodles, pero more on kamatis side siya. Beautiful day here. Pasok to tayo sa mga military. Isa din siya sa most here, mga restaurants. Kaya itong building na ito.